Magandang umaga po mga kanayon. Ako ulit si Ana ang makakasama ninyo dito sa Usapang Baboy. Ngayon naman po, ang tatalakayin natin ay tungkol sa mga kapapanganak na inahin. Pagkatapos pong ilipat ang inahin mula sa gestating pen papunta sa farrowing pen, dapat po ihanda na natin ang mga kailangang gamit sa panganganak ng inahin tulad ng malinis at mamasa-masang basahan, pamunas ng bagong silang na biik, iodine, malinis na sinulid, malinis na gunting o blade pamutol ng pusod, nail clippers, wire cutter o pamutol ng matutulis na dulo ng ngipin, tail ducking cutters, oxytocin, brooder o painatan ng mga kapapanganak na biik, at crib feeder o pakainan para sa mga sumususong biik. Ang Mama Pro Milk Maker po ay may sapat na sustansya para po sa pangangailangan ng nagpapadeding inahin, ganun din ang mabilis na paglaki ng mga bagong anak na biik. Unti-unti na po nating bawasan ang pagbigay ng Mama Pro Milk Maker kapag malapit na pong manganak ang ating mga inahin. At sa araw po ng panganganak, hindi na po tayo nagbibigay ng pakain, ngunit siguraduhin lamang po na may sapat na dami ng tubig ang bagong panganak na inahin. Ano-ano po ba ang mga palatandaan na ang inahin po natin ay malapit ng manganak? Ito po ay ang mga sumusunod. Unang-una po, nagiging balisa po ang inahin. Malimit po siyang tumayo o umiga sa loob ng farrowing pen. Pangalawa naman po ay ang pamamaga o pamumula ng puwerta nito. Pangatlo po, gumagawa na po ito ng lugar-anakan o ang tinatawag po nating nesting. Pang-apat naman po, pumipintog na po ang suso ng inahin at may lumalabas na pong gatas kapag pinipisil. Kung ito po ay napapansin ninyo sa inyong mga inahin, malapit na po siyang manganak sa loob ng 1 hanggang 2 araw. At ang panglima naman po ay ang madalas na pag-ihi ng inyong inahin. Ang panganganak ng inahin ay tumatagal ng 2 hanggang 6 na oras. Ang pagitan naman ng paglabas ng mga biik ay tumatagal ng 15 minuto. Kung lumagpas na po ang kalahating oras at wala pa rin lumalabas na kasunod na biik, maaaring may problema ang panganganak. Subukan niyo pong patindigin at palakarin ng inahin dahil maaaring may nakabara lamang na biik na mali ang posisyon. Kung wala pa rin pong lumalabas na biik, maghanda na po tayo sa gagawin nating pagdukot. Hugasan po natin ang ari ng inahin gamit po ang tubig at sabon. Maghugas din po tayo ng kamay at lagyan din po natin ito ng pampadulas tulad ng mineral oil. Dahan-dahan pong ipasok ang kamay hanggang sa makarating po sa matres. Kung mahihipo na po natin ang biik, hawakan po natin ito sa ulo o kaya po ay sa paa at dahan-dahan po nating hilahin palabas. Kung wala pa rin po tayong makuhang biik sa pagdukot, magsaksak na po tayo ng 20 units ng oxytocin. Kadalasan po, ang nangangailangan ng oxytocin ay yun pong mga matatandang inahin. Kung tapos na pong manganak ang inahin, magturok na po tayo ng antibiotic tulad ng Amovet LA injection, 1 ml kada 15 kg sa timbang. Ito po ay ginagawa upang maiwasan po ang infeksyon sa matres ng inahin. O ayan po naituro ko na po sa inyo ang tungkol sa kapapanganak na inahin. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa mga inahin at biik sa mga susunod pa pong Sabado. Kaya wag po kayong a-absent. Samantala, abangan naman po natin si Doc Ariel at Doc Ruth sa Usapang Baboy Plus. Kaya dyan lang po kayo. Kung eksperto ang kalaban, eksperto din dapat ang katapat. Vetrocin Gold. Ang eksperto sa sipon, ubo at lagnat ng baboy. Nasa kamay ng mga eksperto ang alaga mo sa Vetrocin Gold. Sa doble bisa ng pinagsamang lakas ng Thiamulin at Doxycycline, ito ang nagbibigay ng pinakamabilis at ekspertong lunas sa sipon, ubo at lagnat ng baboy. Ang Thiamulin ay sadyang ginawa para labanan ang mycoplasma na nagdadala ng sakit. At kapag sinabayan pa ng new generation tetracycline na doxycycline, ang Vetrocin Gold ay nagiging mas mabisa laban sa mga bakterya na gaya ng mycoplasma, actinobacillus,
Pasteurella at Bordetella species. At mas marami pang ibang bakterya na nagdudulot ng sipon, ubo, lagnat at kahit pneumonia. Ngayon, bilang na ang oras ng sipon, ubo at lagnat sa doble galing magpagaling ng Vetracin Gold.